Alright, reviewin natin 'to, review natin. Hello, hello. Okay, i-review natin itong about kay Bantag kasi, kahapon ba 'yan yung nilusob yung kanyang bahay. Pero reviewin muna natin yung mga pahayag pahayag nila, ng, DOJ. Ito 4 months ago, tingnan natin, pakinggan natin. Inihayag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang nagtatago sa isang lugar sa norte si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito ay batay umano sa impormasyon na kanyang natanggap. Dagdag pa ni Remulla, may barangay na nabanggit sa kanya. May barangay daw na nabanggit. Galing, 'di ba? Pero ayaw na niya itong pag-usapan. Ang Ayaw pag-usapan. mahalagaan niya ngayon ay mahuli si Bantag dahil mag-uumpisa na ang paglilitis sa kanyang mga kasong murder kaugnay ng pagpatay sa Yun daw ang mahalaga. Mag-uumpisa na. 4 months ago yan, broadcaster na si Percy Lapid at inmate na si June Villamor. Mayroon ng mandato ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police para arestuhin si Bantag matapos maglabas ng warrant of arrest ang mga korte sa Muntinlupa City at Las Piñas City. Pagkatapos niyan, dumaan ng ilang araw, wala pa rin. Di nila nahuhuli. So, anong nangyari? Eto, nagpatong sila ng reward. Pisong pabuya ang Department of Justice. Nagalok ng 2 milyong pisong pabuya ang Department of Justice para sa sinumang makapagtuturo kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Kaugnayan ng hinaharap niyang mga kasong pagpatay sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. At live mula sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Ito, pagkatapos ng isang buwan. Kasi yung naglabas ng warrant of arrest, a month ago, 4 months ago, ito 3 months ago na ito, isang buwan nang nakalipas. Marlene, bakit biglang naglabas ng pabuya ang DOJ? Gretchen Julius, malaki-laki nga itong patong sa ulo ni na dating Bucor Chief Gerald Bantag at dating yung Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. 2 buwan mula noong ilunsad yung manhunt operation o paghahanap sa kanila, bigo pa rin ang mga otoridad na palitawin ang dalawa na nadidiin bilang mga mastermind sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at sa believed inmate na si June Villamor. Pero a month ago, sabi niya, alam nila kung saang barangay, di ba? Kaya naman sa publiko na humingi ng tulong ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Sa inilabas nilang most wanted poster, nag-alok na ng pabuyang 2 milyong piso sa makakapagbigay impormasyon sa kinaroroonan Akala ko ba alam mo yung barangay? May nagsabi sa norte. ni Bantag, habang 1 milyong piso naman kay Zulueta. Wanted ang dalawa para sa umano'y pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid, mabasa na tinambangan sa kanyang sasakyan noong October 2022. Gayun din ang pagpaslang sa umano'y middleman sa krimen at bilanggong si June labas ang arrest warrant kay Bantag, Zulueta at 3 pang iba nitong Abril. Ayon naman sa DOJ, magiging confidential o ligtas ang sinumang magbibigay sa kanila ng impormasyon kay Bantag at Zulueta. We want the law enforcement people and everybody else to be more aggressive and helping the department get hold of the suspects in the killing of Percy Lapid. Gusto natin palawakin. Tsaka Gustong palawakin o wala talaga kayong binatbat? Weak, mahina. sometimes it takes a little more persuasive power, the persuasive power of a reward. A little, A little more, sabi mo. Akala ko ba may barangay nang nabanggit sa inyo at sa norte nagtatago? To make people rise from their slumber. Wow. Galing, di ba? Julius, Gretchen, nang matanong naman kung kanino galing yung pondo para sa reward money. Kanino sa galing? PSOJ, may pondo raw ang gobyerno para dito. Ayon pa kay Justice Secretary Remulla, nasa Pilipinas pa raw ang dalawa base sa kanilang pinakahuling impormasyon. Posible raw na nasa Luzon sila nagtatago sa ngayon. Okay.
So, yung sequence of events, ano? Naglabas ng warrant of arrest a month ago, tapos ngayon, after isang buwan, wala pa rin. Naglabas sila ng 2 milyon at 1 milyong patong sa ulo ng dalawa. Pagkatapos, anong date na ito? Ito, June 29. Ito naman ang pahayag na naman nila. Bago na naman As a pahayag. matter of court procedure po, ma'am, ay naglabas na po ng pautusan yung Muntinlupa RTC na i-archive po muna yung kaso laban kay Bantag at Paano yan? Isang malaking insulto sa inyo. Kasi nga, after nyo maglabas ng warrant of arrest, it is your duty to arrest the person, bring the person to the court, but due to the time, okay, nag-lapse na yung time ninyo, by law, kailangang i-archive yan to the point na nagbigay pa kayo or magbibigay kayo mula sa pondo pera ng taong bayan for that particular reward, wala. Bokya kayo. So, eto na. Zulweta pending their arrest. Normal na proseso lamang ng korte ang paglalagay sa archive ng kasong murder ni na dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at Deputy Security Officer nito na si Ricardo Zulweta. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nangyayari ito sa lahat ng mga mayroong warrant of arrest na hindi nahuhuli ng mga law enforcement Kasi inutil. agency sa loob ng 10 araw. As a matter of course po kasi, ma'am, yung warrants of arrest po na in-issue laban sa kanila ay dapat po within 10 days ay ma-serve po ito. Since nag-lapse na po itong yung period na ito, ay kailangan po mag-submit po ng compliance ng PNP and other law enforcement agencies na bibigyan po ng kopya nitong warrants of arrest. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na ang paglalagay sa archive ng kaso ni Bantag ay hindi nangangahulugan na pababayaan na ng PNP ang paghahanap sa mga ito. I think pinabayaan nila. Oo. Kasi inuna pa ni Remulla yung bunganga niya, yung pagdakdak ng pagdakdak. Kaya nga hindi na niya mapanindigan. Ang gusto nga niya sana nito ilagay sa limot na makalimutan na ng taong bayan. Kasi kung ano-anong issue na yung lumalabas pagkatapos nito, ito yung patunay Ito yung, tapusin natin to. Tapos ito yung patunay na sa palagay ko talagang pinabayaan nila ito. As soon as mahuli po ang sino mang suspect sa anumang krimen, ay i-revive po ito ng korteng humahawak sa kaso in the same way na ito nga po yung nangyari sa kaso po ni Bantag at Zulweta. Sa katunayan, hindi tumitigil ang tracker team ng PNP para mahanap at Ayan na naman sila sa tracker team. maaresto ang dalawang akusado. Kanina, nagdesisyon ang isang korte sa Muntinlupa City na ilagay sa archive ang kasong murder ni Bantag at Zulweta. Ang dalawang dating opisyal ng Bucor ang pangunahing suspect sa pagpaslang. Ibig sabihin yan, yung kaso na ito ilalagay sa pinakailalim ng pinakailalim ng pinakailalim. Maybe sa underground. Okay? Kasi i-archive yan. Ngayon, kung dadaan ang ilang mga taon na hindi nila mahuli si Bantag at si Zulweta, wala na yan. Mababaon sa limot. Mahirap na nilang hanapin yung case na yan. Kaya nga, ang goal nila dapat dito, dapat mahuli na nila ito within a year. Kasi kung hindi, wala na talaga yan. Mapapatungan hanggang sa nasa ilalim na yung case. Ito yung sinasabi ko na pruweba na talagang hindi sila nagtatrabaho. Hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Ito po. Asan na yan? Ito. Ayan. Hindi talaga nila ginagawa yung kanilang trabaho. Bakit? Ito, panoorin natin. Ang mga operatiba ng NBI ang pininiwalaang bahay ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa Baguio City. Ang resulta ng operasyon sa pagsaksi ni John Consulta. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI-NCR ang pinaniniwalaang bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag sa Baguio City. Bakit ko nasabi na ito yung pruweba na hindi talaga sila nagtatrabaho? Biruin ninyo,
Pagkatapos nung interview nila Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli kay DJ Bantag, saka sila naggaganito. Biruin ninyo, 6 months ago, noong inilabas yung warrant of arrest, hanggang sa na-archive. Di ba dapat goal nila, bago ma-archive, dapat mahuli nila. So anong gawin nila para mahuli? Bakit nung panahong yon hindi nila hinalughog itong bahay na sinasabi nila? Akala ko ba sabi nila, meron silang tracking team. So kung meron silang tracking team, noon pa man alam nila itong bahay na to. Bakit ngayon lang? As in, kahapon lang ito nangyari. Kahapon lang nila ito ginawa. So, ano yan? Nagtatrabaho ba talaga sila sa kasong ito? Inutil ba sila? Dahil hindi nila alam itong bahay na ito, ngayon lang nila nalaman? So, this is a mere proof. Isang tao lang yan, ha? Takot na takot sila. Isa-isa nilang pinasok Tapos sasabihin ni Remulla na sinisiguro daw niya yung seguridad ng mga magtitip sa kanya ay kay Bantag. Tapos sabi pa ni Remulla na dapat citizen arrest si Bantag. Tapos tignan mo sila, oh. Parang takot na, ayan, oh. Oh, bakit di talaga kayo? Sabi ni Remulla, citizens arrest kayo, may armas pa kayo. Tapos parang atrasado kayo dyan, ah. Anyari? Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto ng 6 na palapag na gusali sa bisa ng arrest warrant. At sa isa sa mga ito, nakita ang mga pinaniniwalaang gamit ng dating hepe. So positive ay yung uniform na suot niya, yung pag-sisyo. Merong information na natanggap ng tropa na may sightings dyan sa residence. Oo. Kung sinasabi ni Remulla, maalala ninyo itong bahay na to, kung sinasabi ni Remulla, eto, i-ano muna natin. Sinasabi ni Remulla na itong vloggers na ito ay kakasuhan dahil kumbaga sila ay accessory or aiding and abetting. Oy, si ano yung singilin ninyo kasi media pa yun, si Anthony Taberna. Siya mismo ang nag-interview ng face-to-face. Although hindi pa siya hindi pa siya wanted noon. Pero siya yung nag-interview at ito yung bahay. Maalala ko, ito yung bahay na pinagpapuntahan ni Bantag kay Anthony Taberna. Oh, bakit hindi sinabi? O bakit hindi nyo alamin kay Taberna? Kasi alam naman ni Taberna itong bahay na ito. Diba? Ayan, ayan. Ito yung hagdan na inaakyat ni Taberna noon. Oh, diba yan? Gamit ng Ito yung inakyat ni Taberna noon nung ipinasyal ni Bantag si Taberna. Information na natanggap ng tropa na may sightings dyan sa residence niya sa Baguio City. Ito yung ibabang parte ng property na ating pinasok. Makikita natin na bukod nga doon sa ating dinaan ng mga nicho ay nandito naman itong pinaka-tarpaulin na makikita ang muka ni DJ Bantag at International. Ito po, pag may Oo, kasi yung nakita mo na nicho sa baba, kapatid niya yun. General Bantag sumusunod lang po namin yung para pag-arrest. For the record, sir, kayo po yung registered owner nito or ano ba yung dito? Kita nyo to, nakita nyo tong NBI na to? Meron siyang body cam. Oh, bakit yung isinagawa nila dati na mga raid kuno? Bakit walang mga body cam recorded na pinakita sa atin yung mga yun, di ba? Kita nyo to, may body cam, oh. Huwag nga sila pinaglolo ko na yung taong bayan. Son-in-law po. Pero no comment siya sa kung kailan sila huling nagkita ni Bantag. Nagdegatibo nga ang ginawang operasyon ng NBI dito sa Baguio nito ng Baguio City sa kanilang paghahanap kay DJ Bantag. What do you expect? After how many months? After 6 months. Saka ninyo hahalughugin yung bahay na yan?
Kasi don't tell me, hindi ninyo alam yung bahay na yan. Una pa lang ninyo dapat tinanong si Taberna kasi siya yung nag-interview at siya ang napapunta ata dyan ng bahay na yan. If I'm not mistaken. Diba? Oh. Ngayon, sabi, may tracking team, may tracker team sila. So, of all those months, ngayon lang kayo nag-imbestiga, sinong tanga na pinagbintangan na may kasong ganitong ginawa dito, titira pa ba siya dyan? Sige nga, mag-isip-isip nga kayo. Pero ayon sa kanila ay tuloy-tuloy daw ang kanilang gagawing manhunt operation sa mga darating na araw. Hinihintay ko mga kababayan natin na mayroong information as to their whereabouts na tumawag po sa ating hotline. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyo. Walang tanga. Police continues its search for former Eto nga, Congressman Arnolfo. idagdag ko lang itong dalawa, no? Kasi hunt for the two big fish, itong si Bantag at saka si Teves. Sabi nila, si Teves nga pangalang eh. 'Di ba? Hindi pa pala sila sigurado na siya ay nasa Timor-Leste. Nung pumunta lang si Manny Pacquiao doon sa kanila, sinabi na, confirm nga na nandun na. So, ibig sabihin, sa dinami-dami ng pahayag ni Remulla na, nasa ganito siya, monitor siya, ganito. Hindi pala yung totoo. Kasi kung hindi dito sa mga circumstances na ito, yung circumstances kay Teves, yung pumunta si Pacquiao, yung circumstances na in-interview ng 3 vloggers itong si Bantag, saka sila gumagawa ng mga ganitong actions. Ibig sabihin, talagang napaka-inutil. Kung hindi inutil, ang tamad nila at hindi talaga sila nagtatrabaho. O, 'di ba? Sinasayang lang yung pera ng taong bayan. O kaya, alam nyo na,